Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi, Pilipinas! Hello world! Saan man tako kayo ng daigdig, nandoon. Ngayon po ang panahon ng paghilom para sa ating lahat. Welcome po sa another Saturday night edition ng Sa Panahon ng Paghilom, kung saan nararamdaman nyo ay pinapakinggan dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ngayong pong gabi, siyempre isa na namang interesting at mapaghamon na topic ang ating tatalakayin. Pero siyempre, bago yan, ang atin mo ng panauhin na mas maganda pa sa hamon ay si... Panauhin mo na ako bigla. Ay, panauhin! Ang aking, nga pala, ang aking magandang co-host, Miss Josephine Reyes. Oy, magandang gabi sa iyo, Benji. At welcome po sa ating programa, sa ating pong another Saturday, ngayong araw na ito ng March 9. At napakaganda naman ng topic natin. As always naman, pinaghahandaan ito na talaga ng ating team to give you a topic na talagang relatable. At I'm sure a lot of people will not only relate kahit na hindi nangyayari sa kanila, sa paligid natin, napaka-timely. Lalo na sobrang timely itong topic natin. So makinig kayo. I think not only that some people are doing it or you're doing it, but your family, one of them might be doing it, or your friends also, no? And mantabay ho kayo dahil ang aming panawin naging biktima nito, no? Ng ganitong topic. But before that, kamusta ang ating Cross current. Ayan, yan. naman ako. So malapit na ang graduation ng Cross Current ay sa March 23, pero March 19 ang pinaka last topic na Beyond Brokenness. Meaning na tayo ay hindi lamang tungkol sa ating mga sugat, no? Kung hindi, tayo rin ay magiging instrumento ng Panginoon sa paghilom ng sugat ng iba. Ibang tao. That's right. And also, probably, Benji, i-remind din natin yung inyong flagship program. Yan. Yan po ay magsisimula na sa Abril. Kaya mag-apply na po kayo. No? Ito po ay 20-week na Healing Discipleship Series. Hindi po masyado na pag-uusapan, JR, sa simbahan ang tungkol sa ating mga challenges sa relationships. Yung ating resentment, galit, yung iba rage. No? Kahit pa tayo mga pastor or missionary, meron tayo niyan. No? Or kaya naman, ay yung ating thought life, no? O yung struggle, yan, yung ating sexualidad. No? Tayo ba may struggling with sexual fantasy, o kahit wala pong taong pwedeng makapagsabing hindi siya na-expose sa pornography. Correct. Mababae, malalaki. Totoo yun. Kasi hindi natin kailangan bumisita, tayo ang binibisita. Hoy, ba't ka nandyan? Nagpapapa-up. Totoo. So easy. Masyadong palasak. At hindi lang po Pilipinas ang pinag-uusapan. Buong mundo to talaga. Correct. At kaya kung meron pa kwintisado po kayo, pumunta kayo sa website ninyo. Yes, sa www.livingwatersphilippines.org. Ay, huwag niyo kakalimutan also kung nakikinig po kayo ngayon, kung saan man kayo ay nasa YouTube o kaya nasa Facebook na ngayon, makinig, pwede rin po kayo pumunta sa FEBC DZAS Radio TV at ganun din po sa Living Waters Facebook, right? Kung habang kayo na doon, please lang i-like nyo, tapos share na rin ninyo. At kung may comment ho kayo, please do that comment. Kung hindi kami makasagot sa inyo, babasahin pa rin namin yan. Alright, so on that note, ang ating panahon. Pero gusto ko sabihin na ngayon, March 9, no, ito po ay ang buong 10 delegado ng Living Waters ay nasa Bangalore, India. Wow. At ito po ang first time magkaroon ng training sa Bangalore. Pangalawa sa India, nagkakaroon po ng revival ngayon dyan. Ang mga stage, may hundreds of thousands. Aren't you were there last time, Margaret? Sa Shillong. Pero India rin. India din. Northern part ang Shillong, itong Bangalore ay southern part. Ang southern part ng India
ay pinaniniwalaan at may mga historical relics na dyan nagtayo ng church si Apostle Thomas, yung doubting Thomas. One of the 12 disciples. So mula sa Jerusalem dyan siya pumunta. Si Mark pumunta sa Egypt. No? At yung sinunod nila yung sinabi ni Jesus na go to the ends of the earth. Okay. So pumunta si Thomas there. kaya yung ating Christianity sa Asia ay nanggaling Likely nanggaling. Pinland ni Apostle Thomas. Kaya pupuntahan namin yan sa March 15, 16 to 18. Yan. It's a workshop also. I mean, it's a healing. Bale, gagawa ng isang linggong living waters training sa Bangalore. Yan. Kaya ako po ay isa sa mga 10 na nandoon ngayon. No? Good. Yan. Okay. Kaya po ito ay ni-spread na sa buong mundo. Yan. Good. Alam nating papalapit na si Kristo kasi. Oo nga, totoo yan. Kaya ngayon po, dahil gusto natin ang paglapit ni Kristo ay sa isang pure, undefiled, malinis, wagas na simbahan. Kaya isa po sa mga, tawag doon, JR, yung kumbaga dumi, ay addiction. Ay, naman. At walang pinipili kay churchman or pagan. Kahit na sino. Yes. If you are unaware of what's happening around you, at ikaw ay natungo doon at nalulun ka doon, yun na yun. Kaya po pag-uusapan natin, alam natin yung addiction ay pag-addicted ka sa opium, cocaine. Kasi lang alam natin kadalasan, di ba, yung mga drugs, marijuana. Addict yan sa drug. Uso na rin yung, addict ako sa'yo. May ganun. Ay, hello. Talaga, ang buti talaga. Pero, iba po pag-uusapan natin. Kanta yun, di ba? May kantang addict ako sa'yo. Alam mo, yung addiction is something na talaga nakakawala ng pagiging totoong tao mo. Kasi you are already beholden to something that makes you feel good. At the same time, the more that you do it, the more ka nalulubog. Correct. The more ka nagkakaroon ng depression. Alam mo yung parang, but if everything that we like to do it, we're happy, right? But in this case, addiction is ang tama sa tao niyan, nagiging reverse. Nagiging mas parang hindi maganda. Hindi nakakasaya. Correct. Ako ay graduate ng economics, no? At meron sa napag-aralan namin yung tinatawag na law of diminishing returns. Okay, ano daw yun? Ibig sabihin nun, at ba nakakapagpaligaya sa akin ng yosi, ang sigarilyo. So hihitit ako. Tapos dahil nakakapagpaligaya, uulit-ulitin ko. Yes. Thinking na the more I do it, the happier I get. Pero yung law of diminishing return says na habang ginagawa mo yan, mas lalong paunti ang galak na binibigay niyan sa'yo. Di ba totoo yan? Halimbawa, mahilig ka mag-shopping, no? Pag minuto mag-shopping ka, baka sa 3 araw, isuka mo na yung shopping. Pag kinusap mo babae niya, sabihin niya hindi. Sorry, wrong example. Pagdating sa shopping, medyo extreme yan. Hindi, pero diminishing return sa asawang nag-finance noong Correct. shopping. Hindi, at one point naman talaga pagsasawaan niya. Hindi, I'm sure, kahit yung mahilig sa shopping at walang issue ang pera, pag mayat-maya ginagawa niya. Magsasawa. O kasi mas may-enjoy mo pag nag-break ka muna. Pero yung tuloy-tuloy yung gagawin mo. At saka nagbabago yung sistema. Yes. Yung ways of doing it. Tapos you get bored. You get bored kasi you get the high of it once in a while. Not once in a while. Every time. Tapos yung high level mo, nawala na. Parang it becomes different and now you do something more weird. Correct. Ngayon, di na pag-uusap. May bagong addiction na nung panahon natin, nung bata tayo, walang tinatawag na. Before you go there, para for the context lang ng addiction, saan ka na-addict? Saan ako addict nung bata ka? Na-addict ako manood ng sine. Talaga? When you say addict, anong ginagawa mo? Naku, hindi alam ng magulang ko, alam kong addict kasi kinahihiya ko malaman. Kasi ang pinapanood ko ay yung mga, tingin ko may mga, ang tawag pa doon, bold scenes. Diba? Yung mga, meron talagang X-rated. Pero siyempre, merong MTRCB, hindi pwede yun. Pero yung mga sexy.
Basta sexy. Erotic. Nagpapa-religious image ako sa church. Oo. So, hindi pwedeng nalalaman nila na nanonood ako ng bold films. Oo. So, tumitingin pa ako niya kung may nakakitang pumasok ako sa sinihan. Mag-isa lang akong nanonood. Tapos, alam kong addict na ako kasi paulit-ulit kong pinapanood. Inuulit ko yung sexy part. Yung part na yon. And movie is yun ang highway mo to go there. I mean, yun ang Kasi pass mo. depressed ako eh. Ang lungkot ko. Ang parents ko wala. Ako pa nga. Pero what do you feel afterwards? I mean, after what you're there, happy ka, di ba? No, habang tinitingnan ko, happy ako. Tapos? Right after, walang exception, guilt and shame. Kambal na demonyo yung dumarating sa akin na yun. So, yun ang effects. Yung effect sa akin, nagigilty ako na alam kong masama ginawa ko. Pero paulit-ulit mo ginagawa. Oo, pero And that's addiction. kahit anong sisi ko, gawin ko ulit. Oo, kasi nga addict ka. At my shame. Oo. Kasi self-hatred na yung kasunod. Kasi ang movie lang, ilang oras lang? 1 2 hours. 2 hours. 2 hours ka lang masaya, patapos na may guilt ka. Ay, hindi nga ako masaya sa buong movie kasi inuulit ko na eh. Yun lang sexy scene ako, merong nararamdaman. But the rest, Kick. parang, fast forward mo na nga yan. Oo, wala pa nun, di ba? Oo. Sa movie house, di mo na Imagine, fast forward. 4 na oras aksayahin ko just for that. Yeah. And then later on nga, you Yes. don't like it. And there's shame and all. That's Tapos it. hindi yun natatapos doon. Later on, ipa-fantasize ko yun. May continuation. Oo, kahit wala na ako sa movie So, house. parang lang, Tapos nagiging paikot-ikot. masturbation pa later on. Tapos umiikot lang, tapos guilty na naman. Tapos ulit na naman. At alam mo, epekto nun? Hmm. The way I would look at people erotically or defiling. Kasi para kang naging manyakis, di ba? And your life, the whole thing is, the process is yun ang nangyayari. Which is the addiction. Ikaw, ano ang addiction mo? Bukod sa magpaganda? Tama ka dyan. Hindi. Lahat ng babae ganyan. Yes. My addiction that time, I think, is having a relationship all the time. I mean, hindi lang dapat isa, dalawa. I mean, it might not be sexual, but, talking about relationship, dapat lagi kang merong ka-relation. Yung boyfriend, kahit sabay-sabay sila. Ganon klase. Pagka isa lang yan, kung may nakikinig, sorry ha. Pero yung kung... Para bang feeling mo, hindi ka mabenta pag isa lang? Oo, dapat. Dapat may isa pa akong boyfriend. Dapat sabay-sabay sila dapat. Kailangan, parang feeling ko, pag isa lang o dalawa lang, parang, ay, hindi ako maganda. Pero yung ganda mo, base sa Yes. numero ng maraming lalaki. Oo, na napaglalaroan, ha? Oo. Na parang, i-date ko to, mamayang konti. Parang, like, pag nag-date ako ng isang araw, kailangan mga 3-4 silang dinate ko sa isang restaurant or something. Oh Parang, my yung waiter na gosh. kilala na. Sino na naman niya. Pero, nothing. It's all about being accepted and appreciated by someone kahit nang binubola ka lang. So, Kahit anong nang binubola nararamdaman siya. mo kapag, alam mo sa utak mo binobola ka, pero anong nararamdaman mo? Okay lang, you feel good about it. I mean, Really? that you like to hear it. You want to Oo. you want to feel good at that moment. But of course, when you are already about to sleep, you feel guilty about the other person, especially if the person is very good to you. So you feel guilty about, like, also with your parents, yung mga magulang ko na niloloko ko rin sila na lumalabas ako, nakikipag-date pala ako, yung ganun klase. So, ang gagawin ko, ang dami kong tinatakpan kasi I'll be very, very good in school para hindi alam nila na may ginagawa akong nagdi-date ako sa labas or something like that. That's what it. I mean, that's it. I mean, something that you want to feel good about. Yeah. And it satisfies the longing for someone who will... Kasi, alam mo, nagsisimula, again, parents yan eh. If your my father is very strict, walang satisfaction. If you're already good, pero hindi ka niya pinupuri. Or something like, ang galing ng anak ko. Wow, you did well in school, mga ganun. Parang, okay, fine, you did. Dapat lang, dahil pinag-aaral kita. Parang ganun. Although without saying that, parang walang nag-appreciate it. Then suddenly, the outside force is like, yung the outside people says, oh, you're so beautiful. Oh, no, ang talino mo pala. Oh, Kaya hinahanap mo talaga. Oo, so yun, Totoo the yun. addiction of being always going to be appreciated by other people was an addiction pala. At yan, napag-usapan natin yan in one of our episodes. Yeah. Kapag ang isa sa authority na binigay ng Panginoon at anointing sa isang tatay, ay yung i-affirm Yes. yung daughter at saka yung son. Oo. So kapag yung daughter hindi nakadinig na, anak, ang ganda-ganda mo. Oo, Nung bata,
hanapin niya sa isang lalaking magsasabi Oo. noon. Tapos ngayon, nagiging ano mo yung, kunyari, for example, a guy, or someone tells you that madalas kang pinupuri, bigla kang hindi pinuri, ang sama-sama na ng pakiramdam mo, parang bumagsak na ang mundo, parang naniniwala ka tuloy agad sa Grabe, kanya. no? Oo. So yun ang naging mundo mo. Hindi, yung later nga, yun ang, kung ano yung sinasabi niya, yun ang reality mo kasi doon ka na feel good. Yeah. Tapos the moment na pinitik ka niya, gimbal na mundo mo. Anong pakiramdam mo? Ano ba, minabola ka sa lalaki, nag-date kayo, you felt good. Anong feeling afterwards? Kung ako shame and guilt sa'yo, anong feeling mo? Yung sa kanya. Yung tapos na. Yung na-date mo na siya. Oo. Okay, I feel good, of course. Pero yung pagkatapos? Pero patapos nun, and knowing that I have dated different guys, and then I hurt someone, and lied to most of them, I feel guilty. You know, even probably if one of my exes are listening right now, I don't even look at them at their eyes. Pero, saan nagpunta? Sa ganito. Sa ganito. Pero hindi ko sinasabi yung totoo. Because you have to lie. Minsan ka nahuhuli kayo kasi you have to be very good liar. Where did you go? And no such thing as good liar kasi lies quarrel with one another. Correct. Even, in fact, the way, yung damit mo, ang dami mong damit, kasi kailangan yung pinapalit-palitan mo siya. So it's really a production work. Grabe. Ang grabe Kailangan talaga. showbiz ka talaga. Oo, ganun klase. Pero alam mo sa kwento natin, sa iyo JR, tsaka sa akin, kita ko, even in our brokenness, nire-reflect natin yung image mo as a woman na into relationships, sa relational aspect ka talagang naghahanap. Ako naman, men are visual. No, na talagang kaya gusto ko pelikula yung makita ko something of the flesh, no. Pero yun yung na twist. Yes. Yung you have relational gifting as a woman, tapos ako naman as a man, strength conquering what we see, no? Pero Gender talagang tinwist ng kalaban. Pareho din ang pakiramdam. Yes. No matter anong stimulus mo, parehong-pareho ang pakiramdam afterward. Pero itong ating panauhin, no, ay kakaiba ang kanyang addiction kasi ito ay muka ng addiction ng mga kabataan. And also, hindi namimili ang babae, lalaki, kahit ano ka pa, kahit matanda minsan. Minsan nakita ko may adults din naglalaro na. Yes. Siguro sila yung mga bata, tapos dala nila yung sa dala nila. nila. Katulad din ng panauhin natin. No? So, yan, pag-uusapan po natin, tinatawag na online gaming addiction. At sa iba, pwede ring media addiction. Yes. Basta ito po yung addicted na sa cyber world na ito na yung kanilang realidad. Yun ang mundo nila. Yan. Ano kaya itsura nun? Yan ay tatalakayin natin. Kaya wag po kayo mawawala. Umalis muna kayo sa gaming nyo at makinig kayo sa amin sa muling pagbabalik ng Sa Panahon ng Paghilom. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan.
Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang panahon ng paghilom. Alright, nagbabalik po tayo sa ating programa sa panahon ng paghilom. Dito pa rin po sa DZAS, FEBC. At syempre po, ang programang ito ay sa panahon ng paghilom ay of course hatid sa inyo ng Living Waters. At kanina nabitin natin ang ating topic nga ay tungkol sa online addiction, di ba, Benji? At siguro gusto mong pakilala ang ating panawin. Yan! Ako, I'm so honored and proud to introduce our guest kasi po ay nakilala ko lang siya last year na magkaroon kami ng forum tungkol sa Soji Field. No? Talaga? Okay, na good. ginanap namin doon sa kanilang distrito sa Cavite. At doon, first time ko ring nakasalamuho ang denomination ng Nazarene, the Church of the Nazarene. No? So, yan po ay isang international denomination at ito po, naka-base sila sa Cavite, yung pinuntahan ko kung saan. At tuwan-tuwa ako sa guest natin kasi lumapit siya sa akin at saka kay Pao, yung kasama ko noon. No? At talagang nag-open up siya. No? O talagang very vulnerable, honest, and so noon pa lang I felt not just the honesty but the authenticity of this man at saka nung kanyang wife. Nice. At pagkatapos po noon ay talagang yung Nazarene, tuloy-tuloy na sila, umattend sila ng 20 weeks na living program. At yung nangyari yung gathering na yon, first time October ba yon, no? October. Tapos the following year ay umattend na sila ng Living Waters, tapos nga ngayon Cross Current, no? Ang dami po nilang delegation at itong panauhin natin ay dumalo ng 1 week na leadership training ng Sa Living Baguio. Waters sa remember Baguio. that. No? Yes. So introduce ko po sa inyo, siya po ay pastor sa Nazarene sa Indang Cavite at siya din po ang coordinator ng Living Waters sa Indang Cavite. Ngayon ay nagra-run sila ng 9-week na Cross Current. No? Welcome natin si Pastor Ezekiel Nieto. Hello po. Good morning po at good evening sa kung saan man kayo naikinig. Thank you so much for coming here, Salamat Pastor. po sa pag-invite sa akin. First time ni Yeah, it's my Pastor first time. Kiel Yes, po. sa FEBC at first time dito sa studio. Yes. Yan. Thank you. Baka may gusto kang batiin, yung wife mo. Yung aking Congregation. yung wife ko nakikinig din ngayon at yung aking dalawang anak, si Elisha saka si Ezelona. And your wife's name is si On. Rona. Yan. Sige, so ako ang una kong gustong tanong ay, lalo na sa mga tagapakinig, ano ba yan? Ba't meron bang gaming addiction? Siguro familiar sila ay yung pag nag-high alay o kaya taya sa weteng, di ba? Pero yung Sa sugal, sa damo, Oo, sa mga oo, drugs. Ito, yes. online. Ano ba ang Get ibig sabihin ng gaming addiction? Yeah. Gaming addiction po nag-revolve siya around lahat ng virtual reality. So it's either games or kahit panonood or anything violent man yan or kahit pambata siya. Walang category, Walang basta- category. Basta nandun ka sa loob ng virtual reality na yun. So, So, imbis na kami kasi ni JR, ang laro sa amin, patintero, lubigan, Meron naman tayo, Chinese Tamagotchi. Carter, Game and Watch, Game and Watch. Tama, Game and Watch. Pero kayo talagang napansin namin, yung tinatawag na digital generation Yes. ay talagang nakababad, no? Na hindi namamalayan ng oras. So sa iyo, saan nagsimula na nag-game ka at malulungkot? Ilang taong ka, no? Nagsimula siya sa akin nung high school pa lang ako. Kasi way back 1999 to 2000, diyan nag-start yung yung parang internet revolution. Yeah. So, wala pang computer sa bahay noon. Ang uso noon mga computer shops. So, tumatakas Dumadayo pa, ka pa. lumalabas pa, tapos nagbabayad ka pa doon. So, doon ako nag-start ng gaming addiction. How old are ko. you? I think mga 16 years old ako nag-start. At anong year ka ng high school noon? Fourth year. Yeah, fourth year. Ah, Fourth year. ganun. At anong nilalaro mo noon? Ano yun?
ang uso noon, mga yung Counter-Strike, yung mga barilan, patayan, yung kukonquerin mo yung kalaban mo. Yan yung mga usong game. Actually, up till now, yun pa rin yung pattern ng gaming. Nagbabago lang ng graphics, mas gumaganda lang. Yes. So sa simula pa lang, patayan na talaga yung game. Yeah. Power, no? You feel powerful when you do that, especially when you win. Yes, Correct? yes. Tapos, mga ilang oras kang nando. Kasi I imagine during break time mo lang ginagawa sa class. So, gaano ka katagal? Anong inaaksaya Just mo like oras? any addiction, no? Nag-start lang siya ng tuwing uwian, tapos parang kulang na, tapos kinakain na yung time sa school, tapos hindi na papasok. Ayan, tapos kasi Diretso na. mas enjoy na doon kaysa sa loob ng school. And pera also. Yes. Kasi magbabayad ka sa magbabayad ano, ka. di ba? Magbabayad ka. Magkano yun? Sorry. Dati 25 pesos per hour pa nung time ko. Tapos may Malaki membership pera pa. na rin yun. Ngayon, hindi mo kailangan magpunta sa isang computer shop. Ay, so sa Wala na. telepono mo lang. Sa phone na ngayon. So, anytime, anywhere. Mas grabe yung generation, panahon ngayon na nasa cellphone mo, katabi mo na. Hindi ka na lalabas. Yeah. Okay. So, sa'yo, anong punto mo naramdaman na addiction na yan? Hindi ko nga inaamin na addict ako. Denial. Tsaka, baka wala yung term na yon sa'yo. Wala. Basta type mo lang. Ngayon ko lang siya nung naka-out na ako doon sa addiction na yun, doon ko lang nalaman na, ay, addict pala ako. Talaga, yung mga addict ang huli nakakaalam. Na-addict sila, no? Correct. Kasi yun yung nature ng pagiging addict, hindi mo alam. Siguro sa mga kaibigan ko sa school, ang unang nakapansin na hindi ka na pumapasok, hindi ka na active, no. So buong kasi mula elementary hanggang high school ako academic, mahilig ako mag-aral. So may mga awards ganyan. Tapos biglang suddenly nag-drop. Tapos bumaba yung grades, ganyan. So, So may nakahalata. may nakakapagsabi din. Okay. Pero ikaw, may napansin ka bang epekto sa'yo bukod sa pagbaksak ng academics mo? Yung kung paano ka makirelate sa classmate, Yes. kapika. Sa tao, sa pamilya. Ang isang danger kasi ng addiction sa online games, kung ano yung nilalaro mo, nagre-reflect siya sa real world. So kung patayan yung ginagawa mo, kasi actually ang main issue ko talaga noon, anger Magagalit. Hindi ko ang tamang dapat maglaro ng patayan. Di ba? Napupuel pa siya nung galit ko doon sa gusto kong patayin, hindi ako nananalo. May mga time na nag-aaway pa nga uso yun dati, yung nag-aaway sa computer shop. So yung tension sa loob ng virtual reality na i-out sa labas. Hindi ko napapansin pati sa bahay, nasasagot ko yung magulang ko. So, sumasagot ako ng pabalang. Kaya parang the reason why I ask kung ano yung addiction, tinitingnan ko kasi kung pareho, kung ano yung common denominator in terms of yung ano yung nangyayari when it's happening. Like for example, ang kanyang issue ng anger. So the choice of your addiction is towards that kind of issue. It's the same thing with you and it's the same thing with me. So talagang pag hindi mo na pinpoint mo, at kung saan ka nagiging addict o nagiging turning to, ibig sabihin may issue ka na nandun na satisfy nung particular addiction na yon. At nare-reflect mo siya sa regular life mo na hindi mo napapansin. Hindi ko alam talaga. So pwede bang nangyari sa'yo, syempre hindi mo namang kayang pumatay ng tao sa real world, pero nagagawa mo sa gaming. Yes. So, parang doon kami outlet gawin na acceptable. Yes. No? Wala kasing sa online gaming kasi walang consequence. Yun. So kung for example, papasok ako ng bahay niya, nanakawin ko yun, tapos papatayin ko siya, sasagasaan ko siya, or wala. Nasa-satisfy lang yung anger mo, parang na-release mo yung anger, pero walang consequence. Walang consequence. Ibig sabihin ng JR, yung mga behavior na hindi natin magawa because of social conventions, di ba? At alam natin in our conscience mali, pero our flesh gusto mong gawin, di ba? Yes. Doon. Yun yung mo outlet. dadalhin. So, himbis na nadisiplina ko ang sarili ko, Tinolerate. ay hinanapan ko lang ng kung saan pwede Venue. kong gawin. Ng venue. Hinanapan ko ng lang venue. Yun. Yeah. Pero ikaw ba, may anger issue ka na bago ka nag-gaming? Would you know?
Siguro meron pero doon na-amplify sa loob ng okay. virtual reality. Na dati hindi ka naman sumasagot ng pabalang sa Hindi, magulang. Yun talaga. Yes. Ah. Saka habang tumatagal, parang dati parang di naman ako ganito pero parang nung tumatagal na ako nag-gaming, parang yun na yung totoo kong naging ako, parang sa sarili ko. Siguro magagalitin talaga ako. Kaya ako mas tinanggap mong ganun ka. Yes. Nag-agree ka. Nag-agree Oo, ako. nag-agree siya. Yun. Powerful yun, yung agreement. Oh, yes. Parang naging branding mo yun ito pala ako. Oo. Kaya Dinefine mo pala na yung ganun. sarili mo. na Dinefine mo Yeah. na. Correct. Based dun sa ginagawa mo sa isang Oo. virtual situation. ganun. So, doon sa gaming mo, Yeah. what's in it na nag-fuel ng anger mo? Siguro yung frustration. Kasi hindi ko makuha yung gusto kong kunin. Pag hindi ka nananalo. So kasi ang goal kasi sa online gaming is to win. Yeah. So tinatanggal yung conception ng failure. So pag failure ka, walang kwenta ka. So mahina ka, weak ka. So yun yung mga bully nga, binubully pag yung weak, mahina ka. So pagdating sa reality, parang ang goal ko lagi to win. So whatever the cost, kahit anong mangyari, kailangan ko manalo. Kahit talunin kita sa maling paraan or dayain kita or saktan kita, kailangan manalo ako. Wow. Chair, di ba napaka-dangerous noon? Very dangerous. Oo, yung gano'n. Kung doon lang siya sa loob ng gaming, okay lang. I mean, wala kang pero ikaw lang, Oo. Pero pag yan, na translate mo sa labas, delikado ka. Sabi nga ni Pastor Kill, madadala mo talaga sa Oo, correct. Can you Madadala. imagine a world na hindi allowed ang weakness? Correct. Oo. Pagkatapos, ibubuli mo yung one who is weak or may Yes, weakness. yes. At hindi naman pwedeng wala ka ring weakness. So, magpe-perform ka to the max. Correct. Para lang lagi kang Correct. got it all together. Correct, No? correct. So, Pero alam mo sa nakakatakot. pandelikado dyan? Oo. Kasi tayo, kahit sa labas, kahit na ganun, may bait tayo may conscience. So, hindi mo itutuloy because there is something, kunyari, kasi sa virtual, sabi mo nga, sasakin ko lang siya, barilin ko siya, okay na. Sa labas kasi, kung may galit tayo sa tao, may naghuminto sa atin to do that. One big consequence, no? Na baka makulong ka and all that. Pero ang nagiging line na nakita ko na tumatawid or hindi na bumabalik, is yung akala niya, yung nandoon sa virtual, pwedeng gawin sa labas. Di ba? Kaya merong suicide, kaya may sinasaktan, may binabaril, kasi akala nila andun pa rin sila sa loob. It's happening. Nangyayari Actually, ba it's yun? happening. Totoo. Merong actually, I have read that study na in-interview nila lahat ng mga nag-commit ng pumatay ng tao. Oh my At ang gosh. naging reason or parang root cause, yung mga violente na laro. Oo. And As in actual survey. yeah. Sa Amerika ito. Sa America. I'm sure, ganito rin sa atin kasi it's the same game, by the way, na nilalaro ng mga kabataan natin. No? Yung mga bumabaril, I mean, I could now imagine, di ba, yung mga sa school. school. Oo. Ngayon mga shooting na nangyari sa high school. Pag in-interview sila, nire-relate nila dun sa gaming gosh. addiction nila. Lahat. Which means, imposible ng isang virtual, ma-confine mo lang sa virtual for a long time. Hindi. You cannot help but to bring it outside. Bring it out. Sabi nga we're acting it without you knowing it. Nagiging part na ng, kaya di ba sabi mo ganda na ng pagkasabi mo, Benji, sabi mo, paglabas ko, kahit na hindi ko gina-act, pero sa tingin ko sa tao, eto na, binuhubaran ko na siya. So, Oo. without you knowing it, you're already applying it. Yes. It's the same way that, kunyari, sa akin din, feeling ko, lahat ng lalaki makukuha ko. Parang, nagtatranslate siya sa action mo sa labas na hindi mo nalalaman. Correct. So, alam mo, habang sinasabi mo yan, yung word na pumupunta sa akin ay compartmentalizing it. No? Okay. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mabuhay na ito ang aking family life, ito ang aking school life, ito naman ang aking playing life. No? Lahat na yan will affect the other. No? So, hindi ko pwedeng sabihin na sini lang naman ito. Pagpasok sa school, I have the pious nice boy Benji, no? Yes. Dadaling ko yung pinanood ko doon sa pagtingin ko doon sa tao, no? So ganito yung nangyayari sa gaming. Ang kinakabahan ako, Pastor Kiel, yung mga bata, pinag-uusap ako, I'm not justifying what I did. Nakita ko lang yung
kaibahan ng panahon. Ako, as I told JR, I watched 4 hours. Ito, we're talking tulad ng nangyari sa'yo. It consumes so much of your time na nag-cut ka na ng classes, hindi ka na bumaksak na nga. Oo. So, ibig sabihin ito, at binabalitaan akong actual case sa Japan, no, na namatay yung bata kasi hindi na niya naramdaman ng gutom, hindi na siya kumakain. No, really. Skip meals. It's true. Just plain, I heard about that true story. Actually, extreme also yun, pero happened to me. Oo. Hindi ka kumakain. Yeah, At so kung sa'yo makatipid, mag-gaming na lang. kasi pag nasa loob ka ng virtual world, nawawala yung gutom. It's Talaga? true. Some of my your senses gosh. is totally gone. Dumb na siya, dull na yung... So, yung body mo, walang nutrient, and yet wala kang nararamdamang Wala, hunger. oo. Numb Oh na. my Kasi gosh. may sinasatisfy siya sa'yo eh. Yeah. Saka, isang aspect ng gaming ko before kasi, siya, role-playing game. So, actually, ang lagi ko tinitake na role sa game, laging babae. So, parang I like yung concept na kinokontrol ko yung babae na yon at nagiging ako yon. So, napaglalaroan ko that's siya. a different perspective. Napaglalaroan ko siya. Kala ko sa bakit? Yung pala, gusto mo yung role, character ko, yung character babae. mo, yung babae kasi kinokontrol mo, Kaya ko siyang kontrolin. gusto mo kontrolin yung babae. Kasi, may issue ka na galit ka sa babae. Yes, ganon. Oh, Pero hindi ko alam yun. of course, hindi mo alam ako. Pero, parang, Nire-relate ko lang ngayon, lahat ng character ko sa gaming, puro babae Parang, Kasi not for anything because you want to control them, right? at later on, di ba, sa Living Waters, na you realize na kasi nga, issue may with issue ako sa hating women. yes. At tapos lumalabas dito sa gaming mo. Opo. At doon nga naman, pwede mong ibaksak yung babae dahil ikaw may Pwede ko control. siyang pasunurin kahit sa... Akala ko pa naman sinasabi mo ngayon, naging ano ka. Pwedeng ganun din yung... Kala pero ko, sa akin, Naging gay, Pero iba ganon. yung kanya Iba yung kanya. Hindi, You iba mean, yung pwede sa iba akin. yung manifestation. Oo, iba. Sa kanya, hindi homosexually, Hindi. but to control, To control the control. women. At talagang gusto Wow. niyang kontrolin kasi nga doon lang niya. Sabi mo nga, Yeah. walang magsasabi sa'yong mali. Walang magko-correct sa'yo. Saka sa Wala, hindi sila sa magko-complain. online games, hindi alam ng kausap mo kung babae ka ba o lalaki. Walang gender. So nakakapagloko ka ng tao. For example, character ko babae, so hinihingan ko ng mga gamit or item or kahit pera yung mga lalaking characters. So, At ganun. paano to ano naging pagkikitungo mo sa mga babae? Napaka In real world, hindi yung sa cyber. Anong nabago? madali akong magalit kasi hindi ko makuha yung gusto ko sa kanila. Ah. Ganon. So, kailangan sundin niyo ako parang So, may naging ganyan ka bang parang dynamic sa wife mo? hindi naman sa wife, pero sa mga friends na parang kailangan ako yung boss o ako yung sundin mo kasi ako lalaki, parang gano'n. Oh. Kaso hindi mo na mapasok yung katawan ng babae para Dahil, tomboy, di ba? hindi na to gay. Kaya lalong nagiging adi kasi pag hindi niya nagawa yan sa natural, babalik Babalik siya ako. doon sa... Ay, ang Mas babalik gandang siya point. Sa, Masaya. babalik ako Oo dyan. nga. Hindi At ko ba lalo, sa'yo? Punta ako doon. ay, oo nga, no. Ano ba yung pinaka-worst na talagang ano yung pinaka-lugmok na lugmok ka na sa addiction? May time na 3 days, hindi ako umuwi ng bahay, nasa computer shop lang ako. Walang kain yon, wala ring tulog. Gosh. Talagang Okay lang saya kung prayer and fasting sa church. Pero, talaga? mulat yung mata. Kasi Oh my gosh. I think merong competition before na kailangan Wow. mag-level up ka Competition. into a certain level na ikaw yung manalo and i-award ka the whole Philippines. So yung lahat ng group namin before, mga kaibigan ko, nagpupuyat talaga kami. Kasi di na kami kumakain, di na namin namamalayan. Oh my God. So that's 3 days. 3 days yun, straight, walang pahinga. Yun yung parang ano ko. Walang break. Kasi Walang meron tulog, pang wala. competition. Walang no? tulog. 3 days. Talaga walang tulog. masisiraan ka ng bike. Oo nga. Ano nakita mong, walang tulog, ano nakita mong damang epekto sa katawan mo? Sobrang bagsak, sobrang lungkot, sobrang pag-uwi ko ng bahay, sabi ko, ito na ba yun? Yung feeling na di ko nakuha. Parang kala ko, after that day na parang masasatisfy ako, parang empty siya, wala akong nadama, parang wala, yun, doon ako You went through the process without gaining anything in return. You still feel empty afterwards. Empty kasi and tired. naubos yung pera ko,
And kasi magastos ang online gaming Kasi Oo. gagastusan mo yung character mo, Oh my bibilan mo God. siya ng mga iba't ibang accessories and all para gumanda siya, lumakas siya, at maging unique siya. So, may time na nagsisinungaling na ako sa parents ko na, for example, meron kaming, kasi HRM yung course ko sa college, meron kaming trip sa Palawan ng culinary something. So, 3 days yun. Ito yung Ito mo, pera. nagiging creative writer. 15,000 yun. So, hindi alam ng parents ko yun. Pero binigyan kang pera. I'll just put it Siyempre, sa square. RRT. Ano talaga, no? Yung may sinabi siya kanina na ano ko nag-play God talaga siya. Oo. Kasi nagkikreate kayo, Sarili- nag-play God siya. Oo. I think yun yung pinaka-peak ng addiction. Gusto kong I'm in control. Yeah. nag-play You know God what this ka. is like a Luciferian spirit. Yeah. Na you Yeah. want to play God. Yes, no? exactly. Na you, Kasi I want to control. I dress them up, I fix them the way I want to. Parang, oh wow, you were really acting and creating like I am God. I can control you. ang irony doon, di mo alam, kinakain ka na ng scheme ng demonyo. Kasi nga, sinisira katawan mo, pag-iisip mo. At really, kasi the scripture talks about the enemy is out there to kill, steal, and destroy. Exactly. And liar talaga, Father replies. Parang ang kasinungalingan niya ay, tikman mo to para lumigaya ka. Yes. And yet, habang tinitikman mo, nilalamong ka ng buhay. Literally, no? Kaya, nga gusto kong tanungin si Pastor Ken, paanong pumapasok yung sex part? Kasi I also heard na doon nakakakuha ng sexual partner. Doon nagkakaroon ng even yung tinatawag din ng grooming na sexual abuse, prostitution. Paanong napasok ng sex ang games? Sa akin po, sa experience ko, dalawang bagay. Una kasi, relational din yung virtual game So may mga kaibigan ko doon. Na totoong tao din sila. And nagiging mag-partners doon. May mga games na pwede kayong magpakasal, pwede kayong gumawa ng community nyo, ganyan. So, yun yung isang aspect ng sa sex life doon. Another sa mga gaming kasi mapapansin nyo, highly sexualized lahat ng image ng babae. Nakabara lang. Subtle pero napupuel yung sex. Totoo. desire Mental mo. conditioning. Yes, mental conditioning. Tapos, another part naman sa akin, sa experience ko, pag pagod na ako maglaro, so wala nang masyadong bagsak na yung defense ng isip ko. Kailangan ko ng parang outlet na iba naman. So, ang break ko, pornography naman. May break. Kasi nandun ka na rin doon naman nasa computer ka na din. So, i-alt tab Parang mo na lang. buhay mo. Yan mo nga. Tapos na tayo dito. Pahinga muna ako. Pagod ako sa game. So, Pero game pa rin. Dito naman. So, parang pornography. it's in the same room naman, Yeah. yung sa aparador ng game, yung sa aparador ng porn. Di, 3 hakbang lang nandun ka na. And it's diba? still virtual. Yes. At minsan nga sabay-sabay May naglalaro ako dito, tapos sa kabila, nanonood ako ng anything na, for example, anime or series, tapos sa baba, pornography. Multitask. Multitasking. Yeah. That is really scary. And it's safe. And it's just Yeah. like, ito tayo kasi pag multitasking, at one point kasi may distance and time. Dito wala Pak. Sa isang sa Screen. monitor, Screen. lahat nagagawa mo. Oo. Nothing is impossible there. So your world becomes that little box there is your world. So nag-move ka ba from gaming addiction to pornographic addiction? Yeah. Lalo na pag-uwi na ng bahay. Kasi wala nang wala nang computer, wala nang internet So, pag-uwi, naramdaman ko na parang na-addict na talaga ako. Kasi pagdating sa bahay, yun na iniisip ko. Kung ano yung nilaro ko noon, iniisip ko sa bahay. Tapos kung ano yung pinanood ko doon, iniisip ko sa bahay. Tapos na-turn na siya sa masturbation. Yes. Ganun na. Chronic na yung addiction talaga. I wonder what happens to the generation now pag walang internet. At that's another story, pero may planong diba? ganong control, no? Diba? Baka that might be the beginning of life for them. Di ba? Kasi di ba, kung yun ang mundo na, kasi yun ang you only have that pagka may internet, Yes, right? yeah. So, my next question is, paano nga kung walang internet? Anong ginagawa ninyo? Parang Bumuksan ang mundo? Hindi, parang kumbaga sa may addiction sa substance,
yung nagwi-withdrawal, yung hindi What happens? pupunta pa ako sa ibang lugar. Ako na, halimbawa, walang Hahanap internet ka? sa lugar namin, pupunta pa ako sa kabilang city, Gano'n maghahanap ako ng talaga. ibang... Hindi ka mapakali, no? Hindi Yun pwede. talaga addiction. Oo. Kasi hindi ba? Kailangan What mo- happens kung this, wala na. So, Oo. gagawin mo, talagang biyahe talaga siya, hanap siya. Eh, pag hindi ka pinagbuksan or anything, magwawala kayo. Mm-mm. It could be. Wow. Ngayon, alamin natin kung ano ang nangyaring pagkawala mo, paano ka nakalaya. Ano yung first stage mo and then going, yung Yes. process mo. Pero bago yan, Kailan muna tayong mag-break. No? So, malalaman po natin ano ang naging Anong proseso ng pag-break free ni Pastor Kel Kel. mula sa gaming addiction at paano niya na-encounter si Jesus dito. Sa muling pagbabalik ng Sa Panahon ng Paghilom. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang panahon ng paghilom. Magandang gabing muli, Pilipinas, at hello, world, especially sa mga nakikinig sa ating mga OFWs or ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil wala pong kontinent at walang lupalop na walang Pilipino. At Totoo yun. kami po ay pinag-uusapan natin itong mga nakaraang oras ang tungkol sa addiction sa gaming o paglalaro ng mga computer games. At ang ating pong panauhin ay si Pastor Kel Nieto, na bago siya naging pastor ay talagang na-addict po siya sa gaming. No? Ngayon, Pastor, gusto ng off-air tayo ay napag-usapan natin yung tungkol sa yung ngayong pastor ka na, minsan ba na nararamdaman mo pa rin yung parang effects nung nalulung ka sa gaming? Yeah. Hindi siya nawawala actually kasi yun yung may pattern ka ng addiction doon. Yeah. Siguro ngayon lang mas alam ko na ma-addict ako dito. So may regulation ako na hindi ko tutuloy ito kasi alam ko na yung mangyayari sa akin. Ma-ignite or Dati kasi hindi ko alam na ganito pala mangyayari. So, yeah. Ano yung mga pagkakataon parang nagpa-fall ka doon? Yeah, lalo na pag maraming ginagawa, tapos gusto kong magpahinga, gusto kong ma-relax. So, hindi ako makalabas or anything. Nandiyan na yung cellphone eh. Dati kasi, computer pa. Ngayon, cellphone na lang, internet, pwede na. And ang daming options ngayon. Dati, only lang options namin eh. Ngayon, ang daming options, sobrang dami. Yeah. So, it's easy access. Easy access. Oo nga eh. Kaya talaga mas lalong
na-open sa mga bata, yung mga Correct. addict sila. So, Kel, can you describe to us anong punto nagsimula na ano ba to? Teka muna. Oo. Sabi mo nga kanina, Oo. may one point na masasabay. Oh, Yung shopping. may ganon yun. na ayoko na nito. Ayoko Yeah. na nito. Mm-mm. Nung nag-college ako, ang course ko kasi HRM. So, 4 years course yon. And then, tinapos ko siya ng 6 years. Oh, Because- magastos ang addiction talaga. Because of my addiction. Hindi sa nag-master ka. Walang masteral na nangyari doon. Master in addiction. And then, may point na kasi, MA pala yun. No? niloloko ko yung parents ko na na-extend lang yung curriculum, blah, 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 and all of that. curriculum. Pero, siguro dumating yung point na emptiness talaga yung pinaka-rock bottom ng addiction ko sa gaming. Yeah. Emptiness, kasi paghiga ako ng kama, pag matutulog na ako, lagi ko tinatanong sarili ko, ito na ba yun? Ito na ba yun? Wala na bang sunod dito? Mm-mm. Tapos, isa sa factor na nag-change sa akin, nakita ko yung hirap ng magulang ko. Kasi yung addiction, hindi ikaw yung nagsasuffer eh. Magsasuffer yung, pati community nyo magsasuffer. Yeah. Kahit sa church, nagsuffer yung church. Kasi I'm working din sa ministry. Tapos napabayaan din yung ministry and all. Tapos, yung desire na nakita ko, unti-unti nakita ko yung mga kaklase ko, mga kabatch ko na graduate sila. Tapos ako wala akong napuntahan. Nasa school pa rin ako. Sobrang depressed ako noon na ayoko ng ganitong buhay. So, hindi rin naman ako makawala kasi nga addict ka. Yeah. So, humanap ako ng tao na makakatulong sa akin sa area na yon. So you're saying na with all those process na nangyari, what made you change? Is it because yung gaming mo rin, wala nang ma-offer sa yung Yeah. higher than what they were really Wala na. giving you? Dumating na sa peak na lahat na subukan ko na, lahat na laro ko na, lahat na achieve ko na. Tapos wala nang joy, yung happiness, hindi na talaga ako masaya kahit na ano pang i-offer niya. Kasi ang lahat ng online games may ending siya. Kung makikita, Buti naman. para sa mga nakikinig may pattern siya ng ending. And then ang gagawin lang ng developer o ng mga gumagawa ng games, i-end nila yon. For example ngayon sa Mobile Legends, may season by season lang. Ini-end nila para may parang, fresh na naman, bago na naman. Pero pag nakita mo yon, ay paulit-ulit na lang. Alam mo na yung Yun pattern. na naman. Oo. Pinapabango lang, inabilang yung pangalan, binigyan na ng bagong character. Niloloko lang tayo. Yes, oo. So, doong panahon ko, wala na. Ito na. Pinakarurok na ng gaming na abot ko na, hindi na masaya. Wala nang saya talaga. Wala nang saya. Oo, Pag tama. dumating yung point na sinusuka ko na siya. Yung ayoko na niyan, hindi na masaya yan. So, At umabot ba yun sa punto na I cannot help myself, I need help? yeah. So, sabi ko, nagka-loko-loko yung study ko, yung relationship ko sa parents ko, hindi rin maayos. Tapos nakita ko naghihirap sila sabi ko, saan ako pupunta? So, kailangan ko ng taong, so practical lang, naging practical lang ako. Kailangan may taong alam yung addiction mo, na mapagsabihan ka. At tao na babantayan ka. So, yun yung siguro sa akin na nakatulong na maigi, na may nagbabantay sa akin. So, sinong pinuntahan mo? Saka pumunta? Sino bantay sa'yo? Hindi siya pastor, pero matured Christian siya. Na sabi ko, Accountability. ito yung addiction ko. 6 years na ako dito sa school, gusto ko graduate and all. So binabantay, syempre, pinag-pray niya ako maigi. Yes. And Kasama mo siya sa church? Nilaban niya ako ng maigi dun sa... Wow, yun ang maganda, nilabang. Nilaban ako sa prayer. Oo. Tapos binabantayan ako. Yeah. So, ang biyaya ng Panginoon sa'yo, yung ma-realize mo na walang pinupuntahan to, sinisira ako Yes. nito. No? It's like yung reckoning moment ng prodigal son. Yes. What am I doing here? Yes, Kumakain I could ng have- pagkain ng baboy. Yeah. Samantalang yung mga katulong doon sa bahay ng tatay ko ay hindi Yeah. gutom. No? Yung realization na yan. Akmang-akma sa akin yung verse na yun, yung natauhan. Yun. Natauhan. May biglang nag-open sa eyes ko na, ba't di ko nakita to? Oh, yun moment na yun. Yung moment na yun. Ba't di ko It's a nakita God to? moment. Yeah. Oo. Pero ang itsura, discontented, Yes. in pain, Oo. depressed. Pero actually, yun yung simulan, no? Freedom mo, no?
And then, can you describe to us, lalo sa mga tagapakinig natin na nasa ganyang kalaga, ano ang itsura ng proseso mula noong chine-check ka noong kaibigan mo sa church? Una, bumalik ako sa actually goal talaga. Nag-set ako ng goal. For example, sa study ko, sabi ko, nung bumalik ako sa pag-aaral, sabi ko, kailangan hindi bababa ng gantong certain grades yung grades ko. So, goal setting talaga. So, kailangan, anong kailangan kong gawin para ma-achieve ko tong gantong grade. Yeah. So, aside from wala ng computer games, kailangan mag-aral ganito. Na-block ko yung mga time ko. So, doon nag-start. Tapos nung nakita ko yung grades ko, from sobrang bagsak, tapos gumanda, sabi ko, wow, kaya ko palang gawin. So, cut ko lang. You were goal setting. Yes. Yeah, you were goal setting to, basically, you're saying, bago mag-goal setting, may nangyaring pakiramdam sa'yo, right? You just had enough. Yeah. So, that's the Tapos time kaya ka nag-goal setting. So, vision for ang vision ko na, gusto ko na makapagtapos. So, nagkaroon din ng moment ng personal talaga na talk with God na, Lord, gusto kong ayusin buhay ko. Ayoko na ng magulong buhay. So, yun yung parang intimate session ko with the Lord na, Lord, ayoko na nito, please. Gagawin ko lahat. Mawala lang ako dito. So, ang isang key ingredient ay yung ayawan mo. Yes. Ang isang bagay na nagdadala naman sa iyo ng kamatayan. Dapat galing sa utak talaga. Oo. Magkaroon ng decision na itigil ko to. Whatever it takes. Anong sinabi sa iyo ni God nung sinabi mo, God, ayoko na nito? Mag-aral ka na. Mag-aral ka na. Hindi, rin kasi, malaking factor bakit na-addict yung isang kabataan sa online games or virtual reality kasi sa peers din. Yeah. Kinalaman So, ang laking bagay sa akin na dumikit ako sa mga studios na tao. Yeah. Influence. So, okay. Talagang ang laking bagay kasi lahat ng kaibigan ko actually karamihan ng mga kasama ko nung college, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi it's either pinahinto sila ng magulang nila or na-extend ng mas mahaba pa yung pag-aaral nila. And you've seen that. Nakita mo yun, na-witness mo. And you don't want that to happen to you. So, okay. Ang reflection lang na binigay ng Panginoon sa akin, sino kasama mo? Sino kasama mo? Wow, beautiful. Who you're with. So, kung sinong kasama mo, yun talaga magiging ikaw. Malaking porsyento. So, I started going back to the church, sa mga kabataan sa loob ng church. So, yun yung mga tinropa ko, kinaibigan ko. Yeah. So, importante dito sa healing journey mo ay the kind of company you keep. Yes. No? So, two parents who are listening right now, you really look at the people that your children are with. It's a big influence. Or, yung wala silang kaibigan, problema rin yun. Problema din yun. Oo, kasi nasa gaming lang ang oras loob. nila. Hindi nagde-develop ng relationships. Oo, kaya nga talaga i-expose mo sila doon sa tamang environment, sa tamang mga tao. Pagka wala kang magulang na gano'n ang gagawin sa'yo, talagang mamimili ka kung sino yung available doon ka. Totoo Diba? yun, totoo yun. So in this case, when you saw kasi doon ka pa rin sa surrounding na ngayon, di ba? Yung pa rin ang nakikita mong mga tao. But at one point, you don't want what you're seeing. Yeah. Correct? Kasi kung yun na, di ba? Yun ang surrounding mo. Pero ano yung what make you feel that way? Kasi ito na yung surrounding mo eh. Environment mo na yun eh. And then suddenly parang, no, I don't like this life. What made you feel that way? When you are surrounded with people similar. Yeah. Parang kasi sa akin, ang iniinom ko noon dati soft drinks eh. So, ang sarap ng soft drinks talaga. Ang tamis, ang nakaka-refresh. Yung tubig ayaw ko eh. Kasi walang lasa and all. Pero sa akin, yung effect sa katawan ko. As in, literal yan na soft drink iniinom mo. I mean, analogy yan. Ina-translate ko po yung addiction ko sa gano'n. Na yung mga, bakit ako umiwalay sa mga kaibigan ko, tumigil. So, masarap talaga sila. Pero yung nangyari sa katawan ko, ang lungkot ko, ang hina ko, ang tamad ko.
Well, nung iniinom ko na yung tubig, yung mga tamang kaibigan, tinigil ko yung mga maling ginagawa ko. Nice analogy. So, hydrated yung body ko, That's healthy a ako, very nice saya ko. metaphor. That's So, a very doon, bumabalik yung sigla, tapos sabi ko, ay, ito pala, masarap pala to, mas masarap to kaysa sa soft drinks. Or mas healthy. Mas I mean, healthy. And yet, antamis kasi nung sarap. Not necessarily masarap ang tubig kasi there's nothing, it's tasteless, nothing, but what it brings about yung ginagawa sa katawan mo, sa utak mo. Yes. Mantalang yung soft drinks, masarap sa panlasa pero sinisira niya ang buong katawan mo. Sa Yun una ang analogy yun yung mo. sa una masarap, tapos sa dulo sisi. Ito, hindi masarap pero complete yung yung Kasi kailangan sa soft mo. drinks, matamis, masarap, okay. Pero tumataba ka, nagkaka-diabetic ka, lahat ng klaseng sakit. Sa tubig, walang lasa, pero you're getting healthy. But actually, if you go further, sa simula, parang tasteless yung tubig, Yeah. parang pinipilit mo lang siya. But as it gives order to your body and health and Yeah. strength, nagka-develop ka ng desire Yes, for to have water. it. You want that. Na, You want the effect. na patakan ka lang ng konti ng soft drink na sinasabi. Yes. Ayoko Ayoko na yan. na. no? And so, it's like, you now think the way God thinks, feel the way God feels, Yeah. and you really become divine-like, no? Na nagugustuhan mo na yung bagay na gusto niya. Diba? So, yun, that's the beauty Yeah, of really that's a very good reordering your metaphor. desire. Siguro education din, isa pa din, education. Kasi nung na-addict ako sa computer, sa church, sa labas, or sa school, walang nagsasabi na ganito yung effects ng addiction, blah, blah, Yeah. blah. Pero nung time na, actually, nakalabas na ako sa addiction noon, sa computer gaming, na may mga education pala na nagtuturo para lumabas ka doon or ano yung maging effects noon. So, parang May education na nagtuturo na alin? about virtual reality, yung addiction Saan yan sa ginagawa? Sa school? Meron? meron kami na abutan, ang pangalan niya No Apologies. May nag-seminar na gano'n, tapos parang Sa school? Sa school, yeah. Tapos meron ding mga alternative na na though talagang yung social media and yung virtual reality, maraming bad side. May mga gumagawa rin na content na maganda. Yeah. For example, yung Right Now Media, talagang nakakatulong siya na ma-educate yung mind ng tao. Na imbis na ma-addict ka sa Netflix, for example, sa YouTube, dito ka na lang ma-addict, Word of God pa to, parang ganun. Yeah. Tama. Ginagamit din for good. Yes, No? yes. Ginagamit din for good. So, anong ma-advise mo as we are now in our home stretch, yung mga kabataan natin na talagang nasa gitna ngayon noong talagang addicted na sila sa gaming at na-enjoy pa nila at this time? Siguro, yung what you're saying, Bench, is like, if you talk to the people right now listening of the similar addiction like you, anong masasabi mo sa kanila? And then after that, siguro to the parents. What they Yes, oo. Yun. So, Tapos the ng parents. Siguro sa akin, kung i-relate ko sa sarili ko, kung meron lang tao na lumapit sa akin before nung nasa addiction ako at sinabing gantong word sa akin, titigil ako eh. Siguro. Ano yung gusto mong marating sa buhay or ano yung goal mo sa buhay? Or ano yung bakit ka nandito sa mundong to? Ano yung purpose mo dito sa mundong to? So, ang lalim kasi ng tanong na yun, pero ang pwede kong ipayo sa mga kabataan is really find a community or a set of friends na hindi ka dadalhin into addictive patterns. Regardless of kung online man yan or sa labas. Na find a group of people na dadalhin ka or sa Word of God, of course. No? Yan. And for parents. Sa mga magulang naman, Sa magulang. lalo na sa katulad kong magulang Yeah. na hindi mateki, akala ko nag-aaral lang ng school, work, pero Gigame iba pala. na pala yung pinupuntahan niya, no? Kasi ang bata kasi, ako may anak din ako, 2. Ang bata talaga manipulative talaga sila in nature. Iiyak sila. Nagdantay sa kanya. Magdadabog. At hindi mo kailangan turuan yan. Instinct. Kailangan talaga mag-set din ng Boundaries. may will Yeah. ang magulang na kasi lalo na ngayon hindi na talaga kayang sabihin na wag kasi we are member of digital
netizens na tayo, yun nga yung term we are netizens na, talagang nasa loob na tayo ng digital world. Kailangan ang magulang ang mag-set ng time sa anak nila kung kailan lang mag-online or hindi. So hindi na talaga pwedeng bawalan eh. And then ang education manggagaling talaga sa magulang. Pag ginawa mo to, ano mangyayari? Pag lumagpas ka sa gantong oras, ano yung mapipil mo? So kailangan ang magulang ang mag-set noon sa mga anak nila, no? Hindi yung anak sa magulang. So kailangan talaga ng magulang for that. Ang nagiging problema lang talaga, no? I mean, it's really not an excuse, but it is really reality right now. Ang daming absentee parents. And normally the yayas or everybody else, or for the mother or for father to keep peace and quiet, they would just keep their cell phone. Yeah, cellphones na lang. Maglaro ka na lang dyan. Yeah. Talagang malaki responsibility ng mga matatanda o magulang to really take na hindi dumaan sa ganyang addiction ng mga anak nila at mga bata. We cannot blame anyone, but at least, sabi nga naman, kahit naman anong nangyayari sa mga bata, yung mga anak talaga, yung mga nanay at yung mga magulang talaga ang nagsiset ng tone. You have to set the tone. Yeah. But if you are not there and you're not concerned, come to think about it, kayo rin mahihirapan. Kaya gusto ko sabi mo kanina, JR, na mga magulang kailangan bigyan ng exposure yung mga kabataan. Sabi mo nga kanina, kung may nagsabi lang sa akin, diba? We cannot put this responsibility on our kids. No, they don't know any better. Kailangan tayo magbibigay. Hindi lang tayo sermon ng sermon, bawal yan, tigil mo yan, o consequences. So, kung hindi, bigyan natin, yung tulad nga ng sabi mo, may mga media na magandang content, give them that alternative of beauty and strength and creativity and life, di ba? Yes. Yun yung... Ngayon, ang gusto ko itanong sa'yo, Pastor Kel, ay ito, akala ng marami itong gaming addiction nangyayari lang sa mga hindi Kristiyano, nangyayari sa mga hindi nasa simbahan. Pero tulad na ng kwento mo, pastor ka na, pagka you are really stressed out, that's a familiar place na you go to, no? So, at sa totoo lang, may lumabas na survey, mga pastor, almost 60% are into pornography. No? So, that means may addiction na nangyayari sa online. Ikaw as a pastor, no? Ano yung nakita mong mga danger signs, no, na talagang, oops, I need to guard myself dito, mapupunta ako sa addiction. At yun, and how to really surround yourself with the right people, with safe people, na nandoon ka sa isang lugar na you will not be pulled by this addiction. Actually, Pastor, I agree with you na kasi lalo na pag pastor or sa ministry worker ka, kasi wala na nagsasaway sa'yo. Parang ikaw na yung nasa top of the food chain. Wala ka na. Correct. So, sa akin, pag bumabalik yung ganong thought sa akin na, okay, I need to play games. Parang minsan, nagtatalo pa sa isip ko, ano lang naman, hindi naman tumatagal. Or ayan na naman. So, number one, accountability partner ko yung wife ko. So, I always ask her, i-wipe mo ng games yung cellphone ko and computer ko. O pag nahuli mo ako, just told me, kung wala namang asawa, kailangan talaga sa church namin ngayon, ang tinuturo namin is yung talagang power ng accountability. Ang term namin is, hindi mo kayang pagtiwalaan ang sarili mo. So, don't trust yourself. So, kailangan i-expose mo yung sarili mo doon sa kahinaan mo. So, merong taong safe ka na magbabantay sa'yo. So, yun yung pinaka-powerful sa amin ngayon. And para magawa yun, kailangan i-expose mo yung kahinaan na yun. At wag mong, lalo na pag Christian ka, ang unang lalabas kasi, nakakahiya kasi. Kristiyano ko, tapos na-addict ako sa games or sa Netflix or sa social media. Ganyan. Or minsan nga, inaamin na natin. So, kailangan mayroong nagbabantay sa atin. So, parang we need each other's, we watch others back. At gusto ko idagdag doon, nabanggit man nilang yung kailangan accountable tayo. Ay a kind of community na
we can confess our sins Yes. to one another. Yes. Kasi Mahirap yan. kahit gaano kaganda accountability, may mga times na you will fall or you will be tempted, no? Na kapatid, gusto ko i-confess sa'yo na kagabi nag-click ako doon sa isang TikTok na sexy o sa isang pornographic website o sa binabalikan ko na naman yung gay, no? Na I confess it's a sin. Hindi ko justify pero nag-away kami ng asawa ko, doon ako pumunta. Yung ganon. Yes. At may power yun eh. Oh, yes. Oo, yung Of course. nag-kinonfess mo. Kaya sinabi yung nga sa James 5:16 that confess your sins to one another so you will be healed. There will be Correct. healing. Not salvation, but healing. Yes. And confess it to someone who would actually lead you to the right path, not hindi yung tolerate what you're Yes. doing. Ay, oo. Hindi confession nangyari doon. Oo. Pagkadahan yun. Oo, naghanap ka ng kakampi. Di ba? Oo. So it's really, you have to be very, very careful who you're dealing with, or the community that you are dealing with. No? And that's difficult to find. Tapos, so far, sa experience mo sa Living Waters, ano ang nakatulong sa'yo doon sa area Kasi na lumapit ka eh. Yeah. Diba? I want to know that kasi yun di ba nga. wala ka malay-malay biglang lumilapit sa'yo. Di ba? Yes. And kasi talagang nag-start siya sa social media and gaming addiction. Pero pumasok siya sa marriage namin. So, alam ko yung pattern ng addiction. Saang mga addiction. So, kaya ako naglakas loob talaga nung year na nagpunta ka sa church namin, Pastor Benji, na hindi ko kayang pagtiwalaan ang sarili ko. Kailangan ko ng someone na safe ako na ma-expose yung sarili ko. So I went to Pastor Benji and sa Living Waters. Ang pinakamaganda na up until now nagraran kami ng cross current sa church namin. Nice. Na napapangalanan kasi kung ano yung area na dati hindi mo alam kung ano yun. So, Na dati under ka lang, no? Pero di mo kaya naman yun? tawag. Basta alam ko na-addict ako dito, pero hindi mo alam na, kasi gusto ko palang kumontrol ng babae. Ganun pala. Na-define. So kahit dun sa gaming ko, parang, may misogynist, ako, tendency na, galit pala ako sa babae. So, gusto ko silang laro-laruin dyan. At, galing. At himbis ipapit-papit. na puntahan sa game ngayon, kailangang ma-address ko itong aking dishonor of women. Yes. Yeah. Doon ko na nakatutok sa problema. Hindi doon you finding the solution to that problem. Yes. The root cause of the problem. Oo. Para nagkaroon ka ng tamang diagnosis so you can have the right meds. Correct. Yes. Parang Yeah. sa sakit nga. Kaysa tama. puro mga wrong meds yung kinukuha mo. Or puro ka lang pain reliever. Correct. That's better. Wow, that's so beautiful. So, nung lumapit ka sa kay Benji about it, what happened then? I mean, did you attend the agad-agad? Naku, hindi niya na tinantanan from there. Talaga? Diretso agad. Tapos pagkatapos ng 20 weeks, diretso na agad sa leadership training. Tapos ngayon, At ito siguro my second to the last question. No? Yung denomination mo and together with other Christian denominations, no, malakas yung kultura na pastor ako, dapat wala akong sinishare na ganito. Hindi ko to aaminin. No? Tatago ko lang to. So, ikaw, ano yung nagtulak sa'yo? You're a pastor already. That was just last year. Nasabihin, no, I need help here. No? And I want you, to share something about that and also to tell our pastors na marami tayong ganyan na nandoon sa hindi inaasahan nga nila ako. Nagabayan sila tapos may ganito akong issue. Siguro sa akin po kasi may paulit-ulit. So I really wanted to be healed. Gusto ko talagang ma-healed ako kasi na-realize ko na hindi ko maibigay sa tao na for example sa members ng church yung kailangan nila kung ako mismo hindi ko rin kayang i-put together yung sarili ko. So yun yung naging isa sa reason bakit talaga ako nag-Living Waters, and I really need to confess it to other Christians, the body of Christ. No, ang sa akin kasi the deeper yung level ng confession mo dun sa
safe space mo or sa group of believers na yon, mas na ramdaman ko ang lalim-lalim nung nahihil sa akin doon. Wow. Yeah. Yan. Okay. Siguro ang aking huling tanong na, ako si Jeremy gusto sa itanong, yung nasaan si Jesus sa lahat ng ito? Especially itong sa patuloy mong paglaya mula dito. As a pastor po, yung feeling na kailangan ako yung pinaka-banal sa loob ng church or ako yung pinakamagaling sa loob ng church. Kasi nga, pastor ako. So, naput sa pedestal yung pagiging pastor. Si Jesus, ang message sa akin is, wala kang kailangang gawin para mahalin kita. So, na-remind ako doon sa time na si Jesus binabtize siya ni John the Baptist, and then bumukas yung langit and sinabi ng Father in heaven na this is my son, beloved son, in whom I'm well pleased. Walang ministry si Jesus noon, hindi siya nag-heal, wala siyang teaching noon. He's just starting his ministry that time. And yun yung message ng Lord sa akin na Kiel, hindi mo kailangan maging magaling or madaming gagawin dito sa ikaw yung pinaka-titignan. You just need to be still and kailangan mo lang malaman na anak kita. So from that point, yung being ko talagang na-saturate siya ng word ng Lord. So yung whatever I do right now, byproduct lang siya ng relationship ko kay Jesus ngayon. Hindi na siya before na parang kasi gumawa ako ng kasalanan, adik ako sa ganito, nag-fall na naman ako, so kailangan kong bawiin sa dami ng ministry na gagawin ko. So baligtad na siya ngayon. So sa lalim ng relationship ko kay Jesus ngayon, yung mga hindi na nga ako napapagod kasi parang yung Holy Spirit na yung nag-work through that ministry. Hindi na ako aligaga or stressed. So yeah, so be with Jesus and just parang si Mary, just sit on the feet of Jesus. Ikaw muna uminom. Inumin mo muna. Kailangan mapaglingkuran ka muna ni Jesus. Ma-ministered ka muna ni Jesus before you minister to others. So, yun. Wow. Doon ko na-realize talaga na ang pinanggagalingan ng isang adik ay uhaw. Yes. Yeah. At gutom, and so to drink of Him. Yeah. As the living waters. Correct. You know, ang realization ko while you're talking, Pastor, no, kahit yung ibang mga naging guest natin dito, pagka talaga ang sentro ng buhay mo ay ikaw, you know that everything that you will do is to please you, to be what you want. So, whether wrong or right, to please the center. And what's wrong to be the center of the universe, right? You always say, because that's you. You cannot give what you don't have. But that's really of the world. But if God is the center, which most of our guests are saying, when they put Jesus as the center of their life, doon na ayos yung pagtingin niya sa paligid niya, even to himself or herself. Which is really a process that you have to go through with pain and and going through the healing. Healing is not like, love yourself or somebody will take care of you. It's again center of the universe. But if that is all given to God, and your encounter, which is to say you are the most important aspect of this life, then everything works towards how God is and how God died for us. And that becomes your center. Wow. Yeah. Yun lang ang nakikita ko doon sa message ng mga, so far, even our last guest was like which, beautiful. I've been ruminating that lately, na the more I make it about myself, the downward spiral I get, but the more I make it about Him, I even get to discover who I truly am. Correct. So talagang, panalo. It's really abiding in Him. Tsaka yung sinasabi, na teary-eyed ako doon sa sinabi ni Pastor Kel, na parang, pastor ako no? Pero narinig ko si Jesus sa sinabi, hindi niya sinabing, Son of God ako Oo. Ang sinabi nga niya, I'm a servant for all of you. Diba? Totoo. Parang siya na Diyos ay bumaba sa lupa and did not talagang endure the shame of being crucified on the cross for us. Na talagang
became the least to be for us. An offering so we can be saved. That's right. That's right. So, humility, huh? yeah, so talagang, we cannot say, Pastor ako no, the one we follow is saying, I am a servant. True. And we have to be one. Like If you want to emulate Jesus, and that's the way to do it. Wow. Thank you. So, Nako, request talaga. natin si Oo, to pray. Pastor Tama, Kel right. to pray. Not just about time. No? Sige. So, kung pwede mo, one, mapanalangin mo, Pastor Kel, yung mga kabataan, and then yung mga magulang, and then yung mga pastors like him. Yeah. Sige. Lord, Heavenly Father, we thank you for this wonderful exchange of conversation. Yes, Lord. Akin pong dalangin, Ama, na sa lahat na nakikinig ngayon, na especially suffering, naglolong, naghahanap ng kasagutan sa kauhawan through gaming, through mobile gaming, sa role-playing games and addiction. Na alam nila, Panginoon, na they have this addiction na dahil sa mahabang oras ng pagkain dito sa mobile gamings na ito at addiction na ito. Lord, I pray na yung word mo will penetrate their heart to really surrender this addiction to you, that you are more powerful than, at kayo yung magbibigay ng totoong kasiyahan. Yung uhaw na hinahanap nila dito ay nawa, Panginoon, maunawaan nila na hindi ito magpapawid ng kanilang mga uhaw, kundi tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Lord, I pray for the parents na naikinig ngayon, na may mga anak na nahihirapan sila, nakikita nila yung behavior ng mga anak nila na sumasagot na, nagiging irritable, at nagiging magagalitin. Lord, I pray for a conviction from the Holy Spirit na they really step up and discipline yung kanilang mga anak, and to guide sa proper and tamang paghawak ng mga mobile device at pagiging tamang member ng digital world yung kanilang mga anak. Lord, ipakita mo sa mga magulang yung danger ng paghawak nito sa murang edad, at nawa, Panginoon, ay dalhin nila yung kanilang mga anak into different avenues na pwedeng doon mag-enjoy yung kanilang mga anak maliban sa pagsi-cellphone. Ganun din, Panginoon, sa mga pastors and mga workers sa church. Yes, Lord. Na kami yung nagme-message ng word mo, pero kami rin yung mahilig magtago dahil natatakot kami na mahusgahan, or yung shame and guilt, Panginoon, hindi namin kayang tanggapin sa mga tao, or maybe in our genuine heart ayaw namin matisod yung mga tao sa position na meron kami. Lord, I pray na they will also be convicted to find a safe place for them. May they see you, the living water, na talagang ikaw lang yung magpupuno nito. And yung gift ng body of Christ sa kanila, na hindi sila mag-isa, huwag nilang paniwalaan, Ama, yung kasinungalingan ng kaaway na wala silang kakampi, wala silang kasama, at sila lang yung nasa taas. Pagkos, Panginoon, bigyan nyo kami ng humble heart, a servant heart, to really go down and submit ourselves to an accountability partner, and maging vulnerable kami sa mga kahinaan na ito. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Wow, ang ganda ng ating episode. At sa aming pagpala, gusto ko lamang pong pasalamatan si Pastor Kel sa napaka mayaman sa insights at personal na karanasan. At gusto ko pong, in relation to that, gusto kong pasalamatan, mainit-init pa, it's official na po, ay pinagkalooban po ng Philippine
Council for NGO Certification ng Living Waters ng congrats. donee status. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung pong mga gustong mag-donate sa gawain ng Living Waters, Oh, good. ay 100% po kayong exempted sa tax. Galing. Yung So, amount pa. good. Kaya po yung narinig niyong kwento ngayon ni Pastor Kel, at meron po kayong pasani na tumulong sa ganitong gawain, palayain yung mga addicts, hindi lang sa gaming, kundi sa pornography, even in alcohol, or even in sex addiction, no? Or addicted to katulad nung nakwento ni Miss JR on relationships, no? At yun po ay kasi nakatira po tayo ngayon sa isang highly sexualized age. Very. Yung ginawa ng Panginoong maganda, sex, ay ito po ay winawasak at if I can use this term, binababoy po ng kalaban natin, ng demonyo. No? And so, Living Waters sa ministry to redeem what is really beautiful created by God. So, kung yun po ang gawaing gusto nyo pong tulungan, kami po ay really supported only by donations, by people who believe in this work. Ay puntahan nyo lamang po ang aming website, www.livingwatersphilippines.org. Click nyo yung give at nandun po iba't ibang paraan na kayo po ay makapagbibigay. At whether a company or individual, yun po ay madideduct sa inyong taxable income. Alam mo, 100% tax. galing. free. Alam mo, naalala ko tuloy, di ba pagka nagbunanood tayo ng Facebook o ng YouTube or anything, sasabihin nung nagki-create, i-like niyo yan at mag-ano kayo para magkaroon sila ng para maka-create pa sila, mag-donate para magkaroon sila ng income, maka-create pa sila ng content. Yes. It's the same. The same. We wanted to give you more content about this. Opo, yes. Para kami po, para mapagpatuloy namin din tong programa Yes, oo. Yun. Thank you Okay. so much. At makapagbili po ng pampaganda si Jea. Ay, hindi ko kinukwento. Sige po, so thank you. Thank you so Thank you much. po Sa susunod pong Yes. Sabado ha. At I'm sure may hinanda na naman ang Living Waters ng topic na talaga naman pong makaka-relate kayo. At lahat, kahit naman pinagkukwentuhan, ang dami na, kami ko, ang dami namin totoo. natututunan. Para Ako, ang dami ko natututunan. May mga bagong aha na moment. At sa akin, hindi lang basta natutunan sa utak, talaga huwag tumitimo sa puso. Oo. Yan. It's a good communication conversation. Yes, isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Good night. Good night. Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.